Magandang umaga mga kapatid. Narito po tayo sa ating programa, ang paghahayag po ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat sa oras na ito na pinagkaluban mo ko ng pagkakataon na muli na makapiling ko po kayo sa ilang mga bahagi ng salita ng Biblia. Makasama po kayo, Panginoon. Linisin mo po ang aking isipan at tawarin niyo po sana ako sa aking mga pagkakasala. Huwag mo sana pa akong bababaya. Ay tulutan mo po ako na maihag ko ng buo at maunawaan po ng mga nakikinig sa akin ang aking mga salitang sasabihin mula po sa inyong banal na salita. Amen po. Narito po tayo sa Matthew 10:32-33. Sabi po sa Biblia, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit, ang sino mang ikahiya ko sa harap ng mga tao ay ipahihiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. So dito po sa unang verse nating binasa, kailangan po nating ipakilala, ipahayag ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na yung mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Yung naguguluhan pa po sila sa salita ng Panginoon, narito po, kailangan natin siyang ipakilala sa harap ng maraming tao. Sabihin, ihayag ang salita ng Panginoon. Parang ibig sabihin po, pagdating sa langit, tayo naman po ay hindi niya ikahihiya. Sa harapan ng aking ama na sa langit, hindi niya tayo ipahihiya. Dahil mahal niya tayo, dahil tayo ay nagpakilala ng salita ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon si Jesu Kristo. So meaning to say, mahal din tayo ng ating ama na sa langit. Ano ang sinasabi po siya sa John 3:16? Sa Tagalog po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa John 3:16 in English, for God loves the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. Yun po ay nakalagay po sa English na salita. Nasa John 3:16 din po yun. So dito po sa Biblia, maliwanag na kailangan maunawaan natin. Kaya po pinapasok ko sa Tagalog, tinatransfer ko sa English. Sapagkat yung hindi nakakaunawa ng Tagalog, ay maintindihan po na sa salitang English. So ganun pang pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus. Paano tayong minahal ng Panginoong Hesus, ganun din tayo minahal ng Diyos Ama na nasa langit. Sapagkat ang Panginoong Diyos at ang Ama sa langit ay parehas Diyos. Kaya lang si Hesus, anak ng Diyos. Ang Diyos Ama na nasa langit, yun ang Ama ni Kristo. Yun ang Ama ng kataas-taasan ng pinakamakapangyarihan. So yun ang pagmamahal niya sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sumampalata sa kanya ay hindi mapahamak. Ayaw kasi ng Diyos na mapahamak tayo eh. Gusto niya ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die, but have eternal life. So ganun po, buhay na walang hanggan ang ipinapangako sa atin ng Diyos, ng Ama na nagmamahal sa atin. Kung bibigyan po natin kahulugan doon sa unang binasa natin, sabi sa kanina sa unang binasa natin, maliwanag,
Ang sino mang kumikilala sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ka rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Sa Ingles, sabi nga sa Ingles, sa dyan, sa Matthew 10:32, 32, 32, 33, everyone declare publicly that he belongs to me. I will do the same for him before my Father in heaven. So, maliwanag pa, no? So, dito po sa Matthew 3:33, but if anyone will reject me publicly, I will reject him before my Father in heaven. So, once hindi natin siya kinilala, at inanon na tayo sa maraming tao, kinaila natin o itinanggi natin, nakilala natin si Kristo, na hindi mahal natin si Kristo, gayon din ang gagawin ng anak ng tao sa atin pagdating sa kanyang anak. Kaya kung mahal natin ang Panginoong Jesucristo, dito pa lang ipakilala natin ang Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. Kailangan kilalanin natin at ipakikilala natin upang matamo natin ang ipinagkaloob ng Diyos Ama ng yung kanyang bugtong na ipinagkaloob sa atin. So naunawa yung ibig kong sabihin. Pag pinakilala natin ang anak, inihayag natin ang kanyang kadakilaan dito sa lupa. So meaning to say, ihayag din tayo ng anak sa kanyang ama. So pag nagkataon na gano'n ang ginawa natin at ginawa ng Panginoong Hesus na tayo hinayag niya sa kanyang ama, mahal tayo ng Diyos Ama eh. So paano natin papatunay na mahal tayo ng Diyos Ama? Ito pa sinabi. Ang sabi sa English po, John 3:16. Para mapatunayan na mahal tayo ng Ama, ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world, so much that He gave His only Son, so that everyone who believe in Him might not die, but have eternal life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan manampalataya eh. Magsampalataya tayo sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Sapagkat doon natin makakamit ang buhay na walang hanggan kung sumampalataya sa Diyos Ama na nasa langit. So dito po, sundan natin sa John 3:34. Diyos 3:34. Ano ang sinasabi sa Biblia? Paano natin makikilala na ang tao ay sinugungan ng Diyos? Patulad ako, hindi ako isang pastor, hindi ako pare, hindi ako evangelista. Pero paano niyo mapapatunayan ang sinasabi ko ay nagmula sa Diyos? At paano niyo mapapatunayan sinugo nga ako ng Diyos? Para mapatunayan ko sa inyo na sinugo ako ng Diyos, babasahin natin sa Biblia. Bakit ginagawa ko to? Na magbasa ng mga salita sa Biblia. Kasi iyon ang nararamdaman ko, sinugo niya ako dito sa lupa eh. At paano niyo makikilala na totoong sinugo nga ako ng Diyos? Ito ang sinasabi. John 3:34, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ayun na ba sinasabi ko sa inyo? Hindi ba salita ng Diyos? So ibig sabihin, totoo sinasabi ko. Nagpapahayag ako salita ng Diyos. Hinahayag ko, sinasabi ko, ang salita ng mga Diyos. Kasi doon lang ako makikilala, sinugo ako eh. Dahil hindi ako makikilala na sinugo ako kung ang sinasabi ko, hindi salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan po maunawaan niyo mabuti ang bawat sinasabi po sa Biblia. Tugay-gayan niyo po, subaybayan niyo po ang bawat sinasabi sa Biblia. Makikita niyo na totoo pala. Si Brother Romy, sinugo nga niya. Bakit po? Maliwanag ang sabi dito, John 3:34, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. O sige, wala akong espiritu ng Diyos. Hindi ako sinugo ng Diyos. Abay, hindi ako gaganahan magsalita ng Diyos. Hindi ako gaganahan magsalita ng salita ng Diyos. Hindi ako babasa gabi-gabi.
Hindi ko maintindihan, kahit paliwanag ko, hindi ko maintindihan yun. Dahil nga may espiritu ako ng Diyos, nasa akin espiritu ng Diyos, sinugo rin ako ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang nakalagay sa Biblia. Napatunayan ko na sinugo nga ako, sapagkat ang nagsasalita daw, ang nagpapahayag at nagsasalita, salita ng Diyos ay sinugo ng Diyos. Kung anong masasabi natin sa English, para maintindihan po natin. Okay po, dito po tayo sa John 3:34. Isalin po natin sa English para maintindihan nyo po. Ako po kasi ay pauna ko na po sa inyo. Hindi pa ako nakatapos ng pastoral. Hindi pa ako spoken dala. Tanging Tagalog lamang po at tinatransfer ko lang sa English kaya naintindihan ko po ito. Kaya sana po habaan yung pasensya nyo kung kayo po yung nakikinig sa akin. Ito pong sinasabi sa Biblia na sinugo nga po si Brother Romy ng Diyos. Ito ang sinasabi sa Biblia. 3:34 ng 1. The one who God has sent speak God's words. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Because God gives him the fullness of His Spirit. So ganun po yun. Makikilala niyo po ang sugo ng Diyos kung siya ay naghahayag ng salita ng Diyos. O nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Kung puro katarantaduhan na sinasabi niya, puro kasama na sinasabi niya, how come na siya ay anak ng Diyos? Dahil ang Diyos hindi nagsasalita, ang demonyo ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Takot ang demonyo sa salita ng Diyos. Kaya ang mga tao po nakikinig sa nagsasalita ng ganitong pananalita po, kailangan matuto rin po kayo maghayag. Matuto rin po kayo, hindi lahat ng oras kayo ay tagapakinig. Mas nabis ko kung bibigyan nyo rin ng priority sa buhay nyo po. Na bukod sa nakikinig kayo, yung naririnig nyo po, pwede ninyo rin sabihin po doon sa mga tao hindi nakakaalam tungkol sa salita ng Panginoon. Kasi napakarami ng tao na hindi nakakaintindi ng Biblia. Napakarami po. Hindi nila maintindihan ng Biblia. May mga yung autisin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang paniniwala nila isang big boom. Ito'y nagmula sa kalawakan, sumabog ng mga galaxy, planeta. Ang tao daw nang galing sa unggoy. At ang lahat ng bagay, ito'y wala daw pong pinanggalingan. Wala daw Diyos, sabi autism. Pero kung titingnan niyo po sa buhay natin, kung walang Diyos, may mga planeta, nagro-rotating ang planeta natin. Uranus, Jupiter, yung 7 planets. Umiikot sa kalawakan yun. Kung walang Diyos na nag-ano po doon, walang Diyos na nagkukontrol, ay pag bumagsak sa mundo yun, patayin lahat ng tao. Dahil lang isang asteroid o isang napakalaking ipag bumagsak sa lupa yun, mas malaki pa sa mundo natin mga yun. Yung isang mga planeta, yung daming planeta na nakalutang sa galaxy. Isipin mo yun. Ang daming nabubuhay dito sa mundo. Sinong lilikha kung walang Diyos? Kaya ngayon po narinig nyo na po na may naghahayag tungkol sa salita ng Diyos. At wala kayong panahon para pumunta sa simbahan. Wala kayong panahon para makinig sa mga pastor. Wala kayong panahon para pumunta sa mga gawain ng mga nangangaral sa Biblia. Kailangan pipili po kayo na pakikinggan. Ang pakikinggan nyo po, yung naghahayag ng kanyang isip sa puso tungkol sa salita ng Diyos. Sapagkat doon nyo mapapatunayan na totoo ang sinasabi. Hindi po ito inabasa lamang sa libro, kundi sinaliksik sa Biblia ang mga verse na sinasabi sa inyo. Dito naman po sa John 3:36.
Dito po naman po tayo sa 3:36 ng Juan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanyang put ng Diyos. Kaya kung tayo sasampalataya sa anak, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kung tayo may buhay na walang hanggan, malilista ang pangalan natin sa libro ng buhay. Dahil ang sabi sa Apokalipsis, maliwanag ang sabi po doon. Pagdating ng araw na binuksan ang libro ng buhay at hindi nakita ang pangalan mo sa libro ng buhay, itatapong ka sa lawa ng apoy. So paano ka malilista doon sa libro ng buhay? Ito po ang kasagutan. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So ito ang paraan. Kailangan manampalataya tayo sa anak. Kasi pag nagdasal tayo sa anak at tinuri natin na ang kanyang anak ay ang kanyang ama na nasa langit, silang dalawa ay sampalataya natin. Pati ang banal na espiritu, sampalataya na natin. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ano sabi sa Biblia? Bakit ba nasusulat ang libro natin sa libro ng buhay? Kasi magkakaroon tayo ng buhay. Ay, sabi dito, hindi magkakaroon ng buhay ang hindi sumasampalataya sa anak. Paano ka magkakaroon ng buhay? Di sumampalataya ka sa anak. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sana po'y maintindihan niyong mabuti. So, ang hindi po nakakaintindi sa Tagalog, dito sa binasa ko, dito po sa 3:36 ng Juan, sabi dito, sa Tagalog po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Para hindi magalit ang Diyos sa atin. Para hindi tayo tapon sa lake of fire, kailangan manampalataya tayo sa anak. Pag nanampalataya tayo sa anak, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang pangalan natin malilista sa libro ng buhay. Pagdating ng panahon maghukom at nagbukas na ng mga libro at hindi natagpuan ang pangalan mo sa libro ng buhay, itatapong ka sa lake of fire. Pero kapag ikaw may buhay na walang hanggan, ibig sabihin noon, malilista ang pangalan mo sa libro ng buhay. So sana po maong mga apoy. Ngayon, so hindi naintindihan ng Tagalog, ito po sa English po. John 3:36 ng John. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not have life, but will remain under God's punishment. Maliwanag po ang pagkakasalita dito. Sabi sa Biblia, pag sumunod ka sa anak, hindi mapuput sa iyo ang Diyos. Hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Bagkus, pag sumunod ka sa anak at sumampalataya ka sa anak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Para kumain, para mag-asawa, magkaroon ng anak, magkaroon ng pamilya, magtrabaho, makipagkaibigan. Hindi ho. Dito sa mundong ito, kaya tayo pinanganak dito kasi may mission tayo. Kaya lang dapat tayo mamili sa dalawa. Ano ba ang gusto mo? Maging anak ng Diyos, maging anak ng demonyo. Kung gusto mo maging anak ng Diyos, manatili ka sa kanyang pili. Ay ihayag mo
ang Diyos. Ipakilala mo ang Kristo, ang Yesus. Para ang Kristo naman, ipakilala ka rin sa kanyang Ama. O ngayon, pag nakilala ka na sa kanyang Ama, dahil ang Ama naman ay mapagmahal, ibibigay sa iyo ang kanyang bugtong na anak. O, di ba? Napakaganda po kung isa-summarize niyo po itong sinasabi ko sa inyo ito. 4 na verses lang po itong binanggit ko sa inyo. 5 to. Pero, sinisiguro ko, dito pa lang sa verses na ito, makikita niyo na po ang kalalagay mo kung sakaling dumating ka na sa paghuhukom. Sundin mo lang to. Isabuhay mo to. Pakinggan mo to. Sumampalataya ka sa Ama, ay sa Anak. Sumampalataya ka rin sa Ama. Simpleng-simple lang po. Hindi natin kinakailangan pang saliksikin ang maraming Biblia, ng iba't ibang klaseng Biblia. Ang hinihingi lang po ng Panginoon, ng Diyos, sumampalataya ka sa Kanyang Anak. Eh naman, ang hinihingi ng Diyos sa atin, ni Jesus Christ, ipakilala natin siya sa mga tao. Ihayag natin ang Kanyang salita. Sapagkat si Jesus ay isang salita, kahit basahin mo sa John 1:1, diba? Ang liwanag. Sa pasimula pa ang salita naroon na. Ang berbo ay naroon na sa pasimula pa lang. At ang berbo ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ano ba ang berbo? Ay salita ang berbo eh. Nakita niyo po yun. So, ibig sabihin mga kapatid, sana po na ano niyo po yung mga sinasabi ko po sa inyo, maunawaan niyo po, at sana ibigyan pa ako ng pagkakataon ng ating Panginoon Hesus na mga panahon na hindi ako magkaroon ng sagabal na maghayag ng kanyang mga salita sa Biblia, ng kanyang mga milagro, ng kanyang mga sinasabi dito sa Biblia. Kahit lamang po sa pamamagitan po ng YouTube, mabasa niyo po ang mga marinig niyo po mga sinasabi ko. O yung mga sinasabi ko po ng nasa dito po sa Biblia at nasa puso niyo po yun. Pagdating niyo sa bahay, nabanggit mo sa asawa mo na kailangan pala natin si Jesus ay mahalin at ihayag natin ang kanyang salita, ang kanyang pangalan para ihayagin tayo ng anak sama. O, napakasimple po. Pero, hindi lang po tayo tagapaghayag. Mahalaga din po na hinahayag natin ang salita ng Panginoon. Hinahayag natin ang anak ng Diyos. Pero, isinasabuhay din natin yung pagmamahal natin sa Diyos, sa Panginoon sa Kristo. Kasi kung isasalita natin yun, hindi natin isinasabuhay. Kailangan sinasalita ng bibig, isinasabuhay na nakikita ng mga tao. Para yung sinasabi sa Biblia ay maging totoo. Sana po maunawaan niyo po. Sana yung makakarinig po nito at nabayan kayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon sa Kristo at ng Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang sinabi ko, binasa ko sa banal mong kasulatan. Maunawaan po ng mga nakarinig ng aking paghahayag ang tungkol sa inyong pag-ibig at pagkakaroon ng buhay na walang isang tao. At inahayag ko rin po, Panginoon, na manatili ang mga tao nakikinig sa iyo at isagawa nila ang sinasabi mo. Nawa po dumami pa ang mga tao na naghahayag ng salita ng Panginoon upang sa ganitong kalagayan natin na tayo po ay nandito sa pandemya. Ibig sabihin po kung nasa atin ng Diyos, kahit anong sakit, meron tayo. Gagaling yun.
Pag ang Diyos nasa ating buhay, ang Kristo ay nasa ating buhay, nasa ating puso at isipan ng Diyos, yung sakit, hindi magkakaroon siya ng pagkakataon na mananatili sa atin. Kasi sabi ng Panginoon, ang katawan natin ito ay templo ng Diyos. So meaning to say, kung sinasabi sa Biblia ng ating katawan, templo ng Diyos, ay hindi pwedeng pumasok ang devil sa atin. Hindi papasok sa isip natin ng devil. Hindi tayo magkakaroon ng mga problemang mabibigat. O, kung ano man ang problema natin, nandito sa Bible. Mabigat ang problema mo, hindi mo na lamang gagawin mo. Nababaong ka sa utang. Marami kang kaaway. Marami kang iniiwasan. Natatakot ka na baka makulong ka. Natatakot ka na baka patayin ka. Siyempre ang sikreto po. Mateo 11:28. Sabi sa Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan na sa impasan. Lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapag hindi nyo nakaya ang problema nyo, hirap na kayo sa buhay. Hindi nyo na lamang gagawin. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Nakatingin sa atin ng Diyos Ama. Nakikita ng Diyos Ama kahit nasa langit siya, kahit isang espiritu. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. May nakalagay sa Bible. Sabi sa Bible, kahit ang buhok natin bilang niya, ang lahat magbagay hayag sa akin. Ibig sabihin sa katatago, sa ilalim ng tubig, hindi pwede. Nakikita ka rin ng Diyos. Sa ilalim ng lupa, hindi rin pwede. Nakikita ka rin ng Diyos. Kahit magpagawa ka ng tanil, nakikita ka ng Diyos. Wala kang pagtataguan sa mata ng Diyos. Dahil nasa langit siya, alam niya kung sino ang naghahayag ng kanyang salita at alam niya kung sino ang may buhay na walang hanggan. Nakikita niya sa puso't isip natin kung tayo totoong anak ng Diyos. Kaya kung gusto niya rin po maging anak ng Diyos, maghayag din po kayo ng salita ng Diyos. Kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ipahayag niyo at sumampalataya ko sa Diyos Anak. Kung ayaw niyo ng problema, kung ayaw niyo magkasakit, isuko ang sarili mo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos nasa atin, walang sino man laban sa atin pag ang Diyos nasa atin. Wala. Marami pong salamat mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po sa salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na to na binigay niyo po ako ng pagkakataon muli na makapagayag ng iyong salita. Kung ano po ang problema kinakaharap po ngayon, yung mga kaibigan ko, yung mga nakikinig sa akin channel sa Taylor by Siniporas. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kung sana kami pababayaan. At dumayin niyo po ang mga tao na naguguluhan sa mga panahon ito. Yung mga pinahirapan po ng coronavirus. Pinahirapan po ng mga problema na hindi nila alam kung anong gagawin nila. Mga nag-aaway-aaway ng magkakapatid. Mga mag-asawa o may boyfriend, girlfriend, o mga kaibigan, nag-aaway-aaway. Dinadalangin ko po, Panginoon, sa iyo. Nilalapit ko po sa iyo. Yung mga taong walang panahon po na magdasal sa iyo.
Yung mga tao pong nakakalimutan ka na. Yung mga tao pong nakakakilala sa iyo, pero hindi ka lubos na nakikilala. Kasi mali po ang pagkaintindi po sa pagka-Diyos niyo po sa iyong anak. Yung naniniwala po na kayo po isang tao lamang. Dinadalangin ko po na matuwid po ang kanila pong paniniwala sa iyo. Magsaliksik po sila ng Biblia. Yung nananalangin naman po na sa Diyos Ama, ngunit sa anak, hindi. Yung hindi po naniniwala sa Banal na Espiritu, dinadalangin ko po na makilala po nila ang totoong anak, ang Ama at ang Espiritu Santo. Dinadalangin ko rin po yung mga nagugutom na nasa isang gilid, nakaupo sa isang tabi, o natutulog na lamang dahil walang makain. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga nasa kulungan na magsisi na sila sa kanilang makasalanan. Dinadalangin ko po na may tuwid na mga lalaki, babae, na nagkakaroon sila ibang relasyon, na totoong may asawa sila, pero nagkakaroon pa sila ng ibang relasyon. Dinadalangin ko rin po may mga sakit. Dinadalangin ko po yung magkapatid na may sakit sa puso, yung may mga breast cancer na mga kaibigan ko po, dyan sa Marikina po, yung dito lang po, malapit magkapatid po sila. Dinadalangin ko rin po sila. Huwag mo sana silang pababayaan, Panginoon. Panginoon, patubayan niyo po ako at ang aking asawa, ang aking mga anak at mga manugang, mga apo ko, pati po mga customer ko na naniniwala sa akin, sa kakayahan ko. Yung mga nilalapit sa akin ng mga problema nila, sana po ibigay niyo ng kalutasan. Sapagkat kaya lang po malakas ang loob ko. Naniniwala po ako magagawa ko pa mga pinagagawa nila sa akin. Dahil naniniwala po ako na nandito kayo sa aking puso at isip. Kaya kung malakas ang power ko dahil sa inyo. Maraming po salamat, Panginoon, na may biyaya niyo po ako bukas maghapon. Sapagkat marami po akong pinakalap ng mga problema sa financial at sa mga problema po ng mga customer ko na matagal-tagal na rin po hindi pa nangyayari. Maraming po salamat. Alam ko po na hindi niyo po ako makakalimutan. Hindi niyo po ako pababayaan. Maraming po salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid, sana po'y subaybayin niyo po lagi ang Dialer by Sinipuras. Pakisubscribe niyo naman po ako para po madagdagan po ang subscribers ko. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen.